Sa inyo po pagkakaalam, Colonel, maliban po dito sa pinagdedebatehan na joint memorandum circular, meron pa po bang batas sa tingin nyo po na nakakasaklaw ukol sa confidentiality, mga sikretong mga impormasyon na mahigpit talagang ipinagbabawal? Batas talaga, hindi kagaya nitong JMC na pinag-uusapan po natin, Colonel. At alin ba ang tingin nyo pong mananaig? Maneneglect ba yung mga batas if meron man? Kumbaga, mas mangingibabaw itong JMC kumpara doon sa mga existing na batas. Kasi meron nabanggit po kahapon si Attorney Powa ng Depensa sa Revised Penal Code at maging yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Colonel. Opo, tama po yun. Kung mapapansin po natin, lahat naman po na ginagawa na memo circulars or department circulars, ito po ay nakaangkla doon sa mga existing na mga batas natin. So, kung yung question po na which is higher, of course the law of the land, for example yung itong mga Republic Act or presidential decree or the revised penal code, yan syempre supreme yan sa ano, pero the most is of course is the constitution. But when you talk of memo circulars, syempre mas mataas ang mga national laws enacted by the House of Congress. Pero yun nga ang sinasabi ko, na memo circulars are kumbaga naka-align dun sa mga applicable laws para dun sa kanilang creation. Kaya wala naman tayong na mga siguro memo circulars na inconsistent. So pagka nagkakaganon, of course, we go to the courts. We question or we find out kung ano ba to, unconstitutional ba to, o tama ba itong mga circulars na nilalabas na ito. Opo. Colonel, dito naman po tayo sa paggamit ng alias, pseudonym, o AKA sa subject ng confidential funds. Ito po ba'y ipinagbabawal o bahagi pa rin ng confidentiality para makakuha, maka-purchase, maka-solicit ng information na mahalaga para sa gobyerno? Ano po yan? Yan po yung sinasabi natin na kalakaran po yan sa operations, sa intelligence operations. Talaga pong hindi po tayo gumagamit ng actual identity ng tao, except for documentation purposes, which is yun nga po, meron yan security level eh. Nandun po yung true identity o yung pagkakakilanlan dun sa tao. Pero as far as sa operational aspect po, talaga pong nakatago po ang mga identity at ginagamitan po natin ng aliases or pseudonyms. In fact, even kami po, during our time, meron po kaming mga code na sinasabi na kami, kilala namin kung sino yung mga yon. Pero yun nga po, compartmentalized kasi yan eh. So, normal po yun sa kalakaran talaga sa mga intelligence operations. Normal po ang merong mga aliases. At ang purpose po ay yung pagtatago po ng identity is not to evade, again, I would repeat, is not to evade accountability. The idea or the wisdom ng paggamit ng pseudonym or aliases in intelligence operations is to protect yung safety and security both nung operatives and yung mga informants. Colonel, meron din po ba kayong experience? Kasi nakausap ko last time, nakapanim din namin last time si General Kita. Meron din siyang experience na talagang nung nabulgar yung dapat confidential na identity, yun nga, yun ang naging subject at napuruhan. Meron po ba kayong experience na
nakakatulong sa inyong intelligence gathering, nagbibigay ng mahalagang impormasyon, tapos kalaunan nabulgar ang kanyang identity at siya po ang binalikan talaga para ma-establish lang talaga natin. Bakit ganito Ah, yung nature ng paggamit ng confidential fund? medyo malungkot po yung ano na yun, ano. Nagkaroon po tayo ng ganyang experience. Sa kasawayang palad po itong ating informante. Isa po siyang ano eh. Isa po siyang di ko na po ano kung saan yung specifics, pero isa po siyang ano uh, what do you call this? RR, or what we called a rebel returnee. And he was working at that time as a barangay tanod. Sa kasawiang palad, meron po kasi kaming mga naging operation nun na which resulted in the capture of isa pong commander na medyo prominent po siya nun yung time na yun. So na-expose po yung aming informant na yun, yung barangay tanod. And yun lang po, siguro a month or two after nung ako na-transfer na ng assignment, sunod-sunod po yung naging operations ng mga ah, kalaban po natin. At sa kasawang palad, kasama po yung ating informant na ito na kanilang tinarget at na-neutralize nila. Opo, so ganito kahalaga. Ito ang rason kung bakit dapat manatiling confidential. Pero sa narinig nyo po, sa assessment nyo po, sa ilang araw po na pagharap po ng taga-COA sa Senate Impeachment Court, meron bang question doon sa kumbaga mabigat na basehan na merong mali sa ginawa ng confidential fund, or ito lang talaga ang naging kalakaran? Meron pa naman yang pwede pa naman yang ma-resolba? Masyado lang mabilis yung sa auditing kasi nga maraming nakakapansin, parang itinaon pa nga doon sa mga pagdinig para magmukhang masama ang pangalawang Pangulo, Colonel. Kasi napansin din natin nung pagtatanong sa kanya, like kagaya doon sa paggamit ng mga codes, hindi naman talaga ganun yung ano niya, yung reaction niya sa na, uy, hindi yan, bawal yan. Parang walang ganun na reaction, Colonel, na parang nagpapatunay ba na ito talaga ay matagal ng karakaran sa paggamit ng confidential fund. Yun nga po, no? Kasi po ang ang ano natin, I might sound biased, pero I'm trying to analyze po yung impeachment process, especially yung nangyayari ngayon na dun sa my confidential funds. Inaway ko po yun tinitignan ko yung actual na nangyayari sa ground sa amin nung araw. At saka ito pong binabanggit itong witness ngayon na alam naman po natin na kanya-kanya po tayong field of expertise eh. Pero yung pong mga ibang didiscuss nila, of course, it may be required by law, but some of them also have exemptions na ini-specify naman din po doon sa mga issuances ng ating government agencies na involved po dito. Ang nangyayari lang po kasi parang yun nga po, parang nagkakaroon ng yung targeting ang nangyayari. Meron silang agenda na nakakalimutan na po natin na ang purpose ng ginagawa nila is really yung accountability of public officials. Pero dito po makikita natin may theatrics. May mga may mga palabas. Like for example, nung dinala, nakita niyo po yung nung they were bringing in their supposedly evidence na ang lalaki nung box, na ang lalaki ng signages na confidential funds, and one guy also has had to stop and had the media, the press to take a photo nung box.
Tapos yung pong mga yung mga I won't, how would I call it? Parang unusual eh yung mga ginagawa nila. Yun lang, yung parang yun nga po, may theatrics na I've been nakaka-attend naman po ako ng mga hearing eh. Actual hearings, pero hindi naman po ganito na parang kang parang ginagawa nilang telenovela.